Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na booking na. Nako, grabe tamba paldo-paldo sa pondo. Nako, Vice President Sara, malaking good news to. Risa nataranta, yan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin isimulang bigyan ng reaksyon ng video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin nga po natin ito. Nako, natanggal nga yung akap na yung pondo po ng akap mga kababayan natanggal po sa 2025 GAA no or sa NEP sa proposal mga kababayan. Pero eto ang matindi. Nawala nga yung akap, eto naman. 11 billion 2026 pondo ng tupad. Nako. 11 billion. Paldo-paldo na naman. Alam niyo po ba mga ka-review natin, no? Siguro hindi lang naman ako ang nakapansin nito, but yung tupad mga kabayan, it is not for empowerment, di ba? Or for improvements. Hindi po yung ganun eh. Hindi po yung nag-i-empower sa mga Pilipino yung tupad. Bakit? Walis dito, walis. Kaunting walis lang. Yung 11 billion po na tax natin, sa isang taon lang yun mga kababayan, sa tupad pa lang yan. 11 billion. Kaunting walis, 11 billion sa isang taon ang gagastusin po natin mga kababayan. Tapos wala pang empowerment na nangyayari. Di ba? Dapat kasi itong 11 billion kung ginastos na lang po ito for yung mga crops, di ba? Livelihood yan. Kung ginastos na lang yan sa livelihood, hindi sana magiging sustainable pa at may empower pa yung ating mga kababayan. Hindi yung tatanggap lang sila ng sahod, no? Hindi man lang pinagpawisan. Di ba? O tulad nitong ipapakita ko sa inyo mga kababayan, no? Bago po nila winalis itong tupad, bago po sila nagwalis ay kinalat muna nila yung basura para po mayroon silang mawalis. Sapagkat napakarami po nila. Ito mga ka-review natin. Ito po. Ito. Pare-parehas na lang daw yung basura. Kung nyari kompleto na. Yun kinalat na. Diba? Kinalat. Salib. Picture. Winalis na. Paano nyo masasabing empowerment ito sa Pilipino? No? Ginawa nyo pong tamad. Tupad magkakalat muna ng basura bago mag-picture. Ayan mga kababayan, yan po ang realidad ng tupad ninyo. At pinunduhan pa ng 11 billion. 11 billion mga kababayan, paldo-paldo na naman nito. Sabihin natin sa isang taon, gumastos lang kayo ng 5 billion or 6 billion edi meron pa kayong 5 billion. Malaking pera po ang 5 billion mga kababayan. Kahit hanggang sa pagtanda mo, hindi mo na yun mauubos sa kakakain lang, di ba? Masyado kasing masisiba itong mga buhaya natin dyan sa House of Representatives. Kaya ito ang ginagawa nila. Ginagawa nilang tamad ang mga Pilipino, mga kababayan. Di ba? Tamad, hindi tupad. 11 billion pondo para sa tupad. Ikinagigigil ng netizens. Sino bang hindi manggigigil dyan mga kababayan? Biruin mo 11 billion tapos ay nako, mapapahay nako ka na lang.
Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan sa pondo ng tupad na 11 billion? Nasa 2026 lang po yan. Nako, paldo-paldo talaga. Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Vice President Sara Duterte. Nako, ito yung mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Sabi po dito, business groups urge. Hindi pala mga sa bagay, ganun na rin to eh. Business group urge Supreme Court to reconsider VP Duterte's impeachment. Sa post po dito ni Sir Rab Rances, no? Sabi dito, investor confidence casualty ng ISSI ruling. Please try again. Nga, bakit nyo naman sisisihin? Ito kayong mga business groups, no? Bakit nyo naman sisisihin yung Supreme Court, yung desisyon nila sa pagbaba ng ating ekonomiya? Diba? Bakit? Nung nagdesisyon ba ang Supreme Court na ibasura na yung na yan, na impeachment na yan? Wala na bang bumili? Wala na bang bumili dyan sa mga fast food chain natin? Tumigil na ba ang mundo ng mga Pilipino? Gagaling itong mga business groups na ito. Pati Supreme Court may kinalaman na sa ekonomiya. Paano nangyari yun? Kahit saan tingnan nating anggulo, no? Kung talagang, di ba? Kung talagang wala talagang investor na pumapasok sa ating bansa, hindi po yung kasalanan ni Vice President Sara Duterte. Or even, mas lalo na, hindi kasalanan ng Supreme Court. Diba? Kanino bang kasalanan? Sa economic team ni President Bongbong Marcos Jr. or the President itself? Diba? Mag-isip-isip naman po kayo mga kaubayan. Huwag niyo namang masyadong lukuhin ang mga Pilipino. Diba? Matatalino na po ang mga Pilipino ngayon. Hindi na tulad ng dati na pag itong ipinakita mo sa kanila, yun na lang. Wala na silang ibang paniniwalaan kung eto na. Ito na yung totoo. Pero ngayon, you can check, no? Instantly sa internet kung totoo ba itong sinasabi ng isang politiko or itong sinasabi nila ay totoo ba? Diba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? Ginagawa nilang mga ob-ob ang Pilipino no? Ito pa, pasadahan po muna natin to mga kabayan. Ito naman si Remulla. Si OG Boying Remulla. Ito po ang sabi niya. To our children and to their families, the justice system sees you. Nakikita kayo ng aking mga mata. Okay? We will listen with care. Okay? We will act with urgency. We will protect with courage. Sabi naman po dito ni Attorney Trixie Angeles, gusto ni Secretary Boying Remulla na malaman natin na concerned siya sa mga anak natin. Kaya ito pa, sabi pa po niya, concerned din siya sa anak niya. Siyempre, oo nga kumusta na kaya yung anak ni OG Boying Remulla na nahulihan, di ba? Caught in the act yun, mga kababayan, pero nakalaya. Concern, kaya nga protecting, di ba? Kaya nga sabi niya, we will protect. Kaya nga protektahan niya yung kanyang anak doon sa nangyaring insidente ngayon. Pero, mga kababayan, no? Iba yung pagprotekta na may karangalan. No? Sana kahit protektahan mo yung anak mo, isaalang-alang mo pa rin na ikaw po ay secretary ng Department of Justice. Pero sa bagay, kaya nga siya nandyan di ba? To protect. Hindi lang yung anak niya, maaring, kasi nagawa niya nga sa anak niya kasi, sa bagay kasi anak niya. Pero what I'm trying to point out, kung nagawa niya sa anak niya yon, pwede niya rin gawin sa iba, na protektahan niya yung anak ng iba. Di ba? You know what I mean? Yung mga tulongges, di ba? Pwede kasi yun di ba? Tatawag lang si Panyero, yung anak ko, nandyan na. Pwede ba? Protektahan mo. Kasi sabi mo you will protect with courage. Nako po. Protector pala.
mga protector pala ang dating dito ni Remulla. Yan ay opinion lang natin mga kababayan ha. Kung gusto nyong paniwalaan i-check nyo muna, 'di ba? Kasi opinion lang natin 'yan eh. Based on what happened no sa kanyang anak. Maaring protector nga ng kanyang anak. And maybe other children's no na panyero. Okay? Panyero. Nadadawit yung anak ko dito eh. Pwede ba? Sabi mo kasi you will protect. 'Di ba? O protector ka naman protektahan mo na 'to. Nako po, yari na. Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan? I-comment nyo na lang mga kababayan at eto. Aba, ito pa lang si Franz Castro pala mga kababayan ay DDS, dating DDS. Sabi dito, 10 hours ago mula po sa balita, tahasang inamin ni Palace Press Officer Claire Castro na sinuportahan niya ang kandidatura noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Claire Castro, dating DDS, kinampanya at binoto noon si former President Duterte. Maaring ikaw ay bumoto. Maaring ikaw ay DDS noon. Pero isa lang ang masasabi ko mga kababayan. Kasi kung DDS to, DDS pa rin to hanggang ngayon eh. No? Hindi. Yung mga DDS, hindi yan bumabaliktad eh. No? Yung mga totoo yung mga totoong DDS. Hindi po yan bumabaliktad mga kababayan. Pero bakit ito? Di ba? Kung dati, sabi dito sa mga comment, oo nga, nakita ko yan si Claire Castro, galit na galit yan kay BBM noon. Pero bakit nandyan ka ngayon? Bakit iniwan mo ang pagiging DDS mo? Kaya sa masasabi ko, hilaw ka. Franz Castro, hilaw kang DDS ka. Or maaaring nilalaro mo lang ang pag-iisip ng ating mga kababayan. You are playing with fire. Di ba? Kung baga. Gusto mo lang guluhin Gusto mo lang guluhin. Kasi yun naman talaga ang purpose mo dito. Kaya ka nandyan, di ba? You are there para guluhin ang taong bayan at isipin nila na ang Duterte ang may kasalanan sa lahat. Di ba? Ang tanong dito, how much? Diba? Kasi ako talaga, kayo, naniniwala ba kayong DDS si Franz Castro? Maaring bumoto ka, but you are not DDS, di ba? Bumoto ka lang noon. Kung totoo man yan kasi maaring hindi rin totoo eh. Yung sinasabi niya ngayon, maaring hindi po totoo at nilalaro niya lang, no? Nire-reverse psychology na lang yung taong bayan. Para makakuha siya ng simpatya, di ba? Kasi nawawalan na po ng tiwala ang taong bayan sa pagmumuka ni Castro. Bakit? Puro kasi fake news ang nilalabas na bunganga nito. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, garbage in, garbage out. Di kita mo na. No? Kung ikaw ang tatanungin, ikaw na nanonood ngayon, kababayan, totoo ba? DDS si Castro. DDS itong si Castro? I don't think so. Okay. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, malaking good news to. Ganito katindi si Vice President Sara. Risa at Tamba, iyak dito. Eto na po. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung pinaka-latest result ng survey, presidential survey to. Ginawa ng WR Numero, isa sa mga credible na survey group na pinapaniwalaan ko. WR Numero, Pulse Asia, SWS, at Publicus Asia. Matitinong survey ito. Huwag lang Okta Research, huwag lang Tangerine. Okay, so ito, pinaka-latest survey na kung saan nangunguna si BP Sara. Have you turned the water off? July 29 to August 6 ang period of survey. Si BP Sara nakakuha ng 31.4%. And then, punta na tayo
ilang percentage ang nakuha ni Speaker Martin Romualdez at ni Risa Ontiveros? Kasi sila yung may klaro na ambisyon na magkandidatong presidente. Ilan lang ba? Okay, so dito, si Speaker Martin Romualdez, nakakuha lang siya ng 0.7%. Halos wala pang 1%. Grabe, paano siya maging presidente? Yung ganyang... So, nakita nyo na mga kabayan, nilalaro lang tayo ng House of Representatives, di ba? Sa itong mga congressman, malaki ang tiwala ng taong bayan kay Speaker Martin Romualdez. But it doesn't justify to this survey, di ba mga kabayan? Kung talagang malaki po ang tiwala ng ating mga kabayan dito po kay Speaker Martin Romualdez, di sana, di ba? Kung hindi man siya nangunguna, pangalawa. Kahit pangatlo, okay pa rin yan. Pero bakit ganito? Halos takpan na ng lupa ang kanyang survey result. Diba? Zero na eh. Diba konti na lang, nasa underground na. Oh, paano pa yan? Tapos sasabihin nyo ngayon, please respect the House of Representatives, especially the Speaker of the House. Yun yung lagi nilang yan yung lagi nilang sinasabi, no? So ano ito ngayon? Halos takpan na ng lupa itong survey. Dito kay Speaker Martin Romualdez. Anyway, ano man po ang inyong reaction dito mga kababayan, i-comment nyo na lang po. Para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.